Here is the magic and mysterious question. Naniniwala ka ba na hindi pala tunay na nanay ni Elise si Nanay Belen or Lola Belen? Kasi as the story goes by, there is something about Belen's character na super mysterious na magtataka ka kung ano nga ba ang tunay na pakay ni Belen sa pamilya Senidosa, and of course pati ngayon kay Marisa, dahil nga ang concentration ni Belen is towards sa pamilya Senidosa and hindi kay Marisa. So ngayon dito na tayo mag-start sa unang pagpapakita ni Belen. Sa pagtuktok, nung tumuktok siya sa door, si Lola Lusing or Nanay Lusing ang nagbukas, hindi namukhaan ni Nanay Lusing si Belen kasi nga super tagal-tagal na. And during this time, dun na nagpapakilala si Nanay Belen as the mother of Elise. So, ngayon, parang nagulat si Elise, na-shock siya na bakit ngayon lang dumating ang kanyang real mother after all this time, after long lost period. So, nung habang nasa process na ng get together, getting to know each other, nung pagpapakuha na ng loob, there is something going on na napansin ni Gabriel, yung asawa ni Marisa, about Belen na super mysterious din. So, ang isang example is when nagpahatid si Belen sa kanyang tinitirhan, na kung saan sinundan siya ni Gabriel, tapos nalaman niya na yung sinasabi niyang condo na inuuwian niya is hindi pala. Dun sa katabing parang apartment or bed space na area or na building. So talagang nagtaka ang asawa ni Elise na kung saan nag-hire siya ng private investigator para i-discover kung ano nga ba yung tinatago ni Belen, kung ano nga ba yung pwedeng malaman niya sa background ni Nanay Belen. However, pinigilan siya nito ni Elise dahil nga syempre nakuha na ni Belen yung loob ni Elise. That's why na-block na temporarily ang investigation ni Gabriel sa background ng kanyang mother. Pero hindi natin alam kung ano pa yung mga na-discover niya na i-reveal ng teleserye in the future. So, di ba parang nawala yung result, yung iba pang result na na-discover ni Gabriel about sa image or background ni Nanay Belen. So, bakit nga ba hindi siya ang tunay na nanay ni Elise? So, ito pa ang isang reason. Maaaring siya ay isang very important asset ni Doña Adeline. So, papasok na tayo sa issue about kay Doña Adeline na kung saan siya ay isang former head ng isang organization. So, organization, baka sindikato, yung sindikato na yon is responsible for protecting Marisa. And ngayon na wala na siya sa organization or sa sindikato, parang ang lakas pa rin ng kanyang influence, diba? So, she is the sole protector of Marisa para hindi magalaw kung sino man ang gustong gumalaw sa kanya in terms of baka papatayin siya or kung ano man yung harm na ang gagawin sa kanya. So, bakit siya ang magiging asset? Kasi nga, napakalaki ang galit ni Adeline sa pamilya Senidosa. So, una pa lang, nung nakilala siya ni Marisa sa kulungan, parang gusto niya talagang gamitin si Marisa para ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti sa pamilya Senidosa. That's why parang ang gaan-gaan ng loob niya kay Marisa, nag-invest siya, nag-sacrifice siya ng pera, damdaming pera. Talagang siya ang nagsilbing protector ni Marisa para walang makagalaw sa kanya. And now, nagkaroon siya ng idea na dapat magkaroon pa siya ng another asset para mabantayan yung kilos ni Marisa. At the same time, kukuha siya ng alternative way para mapabagsak ang pamilya Senidosa. That's why, maaari din na si Belen talaga ay isang asset ni Adelina na kung saan magpapanggap siya na nanay ni Elise para mag-implant ng hatred, ng rage towards Marisa. So, kung mapapansin nyo na si Adeline ay maaaring siya yung pinaka-source of hatred between Elise and Marisa. So, kung titignan niyo talaga,
very manipulative si Belen towards kay Elise, na kung hindi si Marisa, si Lucing ang talagang gusto niyang siraan kay Elise, 'di ba? Each segment, each storyline, very negative siya about sa dalawang 'yon. And kung sino man ang parang kakalaban kay Elise, kunwaring kakalabanin din niya. And number 2 is kapag nag-uusap sila ni Cesar na former na member ng sindikato or organization, hinahayaan lang ni Belen na mag-decide si Cesar ng kanyang actions, and hindi siya nagde-decide kung ano man yung gusto niyang gawin kay Marisa. Tapos, yung pang third, di ba may confrontation between Doña Adeline tsaka ni Cesar na sinabi niya na watch out kung sino yung kinakasalamuha mo or sino yung tinatrust mong tao, because hindi mo alam kung sino ang talagang ine-entrust mo sa inyong plano. So, ibig sabihin, he should watch out kay Belen dahil si Belen ay tauhan ni Adeline. O, di ba? Parang kung iisipin nyo, si Adeline ang nagmamanipulate sa lahat ng kilos nila Marisa and Elise na hindi pa nila alam. So, in the future, baka, yun nga, magre-reveal na talaga ng tunay na identity si Nanay Belen, na hindi talaga siya ang tunay na mother ni Elise. O, di ba? And, ayan, ipagpapatuloy niya yung kanyang mission na mapapaniwala niya lahat sa mga pamilya Senidosa na siya nga talaga ang biological mother. So, since nakuha na niya ang trust ng mga Senidosa, ayan, Doña Adeline will continue her plan of revenge, kung ano man yung revenge na gusto niyang mangyari. Kasi nga, di ba, unang order niya kay Marisa is to let Marisa serve Adeline na meron yung nakapatong na ulo ni Elise sa platter. So, talagang malaki ang galit ni Doña Adeline sa pamilya Senidosa. And in the future, baka magkakampihan ang dalawa, si Elise and Marisa, if ang scenario is si Adeline talaga ang tunay na kalaban sa teleseryeng ito. So, yun po yung bloopers. Ang dami ko na pong sinabi. And yes, I believe sa teleseryeng ito na si Belen ay hindi tunay na nanay ni Elise. Ayan. So, spoilers lang po yan. Pwede magbago, pwedeng hindi totoo, pero pwede rin maging totoo. And yes, if you love how I gave you spoilers, just subscribe my 2 YouTube channels. And if you want more spoilers, just comment down below kung gusto niyo pa ng more spoilers para syempre magkaroon pa tayo ng more segments ng mga teleserye, such as kung ikaw, ang sayo ay akin. Ayan. Tapos, pwede rin kayo mag-suggest ng mga ibang teleserye na spoilers. So, reach me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So, that would be all. Thank you and have a great day.